Mga kapatid, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng pambansang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang kanyang banal na pangalan at ang kanyang maluwalhating krus na siyang tanda ng ating kaligtasan. Ang ating Panginoon ay nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. Sa kanyang krus ipinahayag ang dakilang awa at pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanindi natin ang ating mga krus na may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Upang tayo maging karapat-dapat sa umaagos sa pagpapala ng Diyos para sa atin, humingi tayo ng awa at patawad. O Panginoong Hesus Nazareno, sa mga panahon na kami nag-alinlangan sa pag-ibig mo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, Jesus aming Nazareno, sa mga pagkakataon na ako'y sumusuway sa iyong mga utos at aral, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugbong na ng Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon na makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa
at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos, Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sinumang sumasampalataya sa kanya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya'y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito, kinikilala natin at tinuturing na pambihira at makasaysayan ang dakilang kapistahang ito ng mahal na Pong Hesus Nazareno sa maraming dahilan. Sapagkat unang-una, kinikilala natin ang ating dambana bilang Basilica Minor at pambansang dambana ng mahal na Pong Hesus Nazareno. At dahil dito, naging pambansang kapistahan sa ating liturhiya sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kinikilala ang panalangin at liturhiya ng kapistahan ng mahal na Pong Hesus Nazareno. Pangalawa pong kadahilanan ay ang pagbubukas ng Jubilee Year ngayong 2025. At alam natin ang dambanang ito ay isa sa mga simbahan na maaari nating dalawin at bisitahin upang tumanggap tayo ng pagpapala mula sa Diyos, upang sa pagkatapos nating gawin ang mga nararapat nating gawin tulad ng pangungumpisal at pananalangin, paggawa ng sakripisyo, tayo tatanggap din ng plenary indulgence. Pero mahalaga din siguro ang ikatlong dahilan,
Ang dahilan ay yung pinili ng Diyos na sa mga sandaling ito na makipagtagpo sa iyo ngayon. Ngayong araw ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tinawag tayo, tinawag ka ng Diyos upang makipagtagpo sa iyo sapagkat meron siyang sasabihin sa iyo ngayon. Kaya't minamahal ko mga kaibigan, palapakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Ang tema ng ating kapistahan sa araw na ito ay mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Maaring ito ang kanyang mensahe sa kanyang pakipagtagpo sa atin ngayon sa kapistahang ito ng mahal na Senyor. Mas mabuti ang pagsunod. Minamahal ko mga kapatid, kapag tayo ay inatasan ng Panginoon na sumunod, hindi maaring hindi tayo makinig. Kaya nga ang kauna-unahang utos ay ang pakinggan ninyo o bayang Israel. Pakinggan ninyo mga deboto ng mahal na Panginoon Nazareno. Pakinggan ninyo bayan ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang mga utos, ang mga turo at aral ng kanyang anak, ang mga batas kahit pa nung lumang tipan, magpasahanggang ituro ni Jesus ang dalawang pangunahing mahalagang utos. Ang ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pagsunod ay ang matutunan nating makinig sa salita. At ang salitang ito'y naging tao. Ang salitang ito ay naging kasakasama natin sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na mahirap makinig sa Panginoong Diyos na hindi natin nakikita, sapagkat nagsalita ang Diyos sa atin sa pamagitan ni Hesus, nakipamuhay sa atin, naranasan ang lahat ng hirap natin maliban sa kasalanan. Ang mas mabuti ang pagsunod, at magagawa natin ito kung tayo ay marunong makinig. Kaya nga siguro dalawa ang ibinigay sa ating tainga upang hindi makalampas ang salita ng Diyos. Kung sa unang pagkakataon hindi natin napakinggan, sa pangalawang pagkakataon makatitiyak tayong mapakikinggan na natin. Maliban na lamang kung nagmatigas tayo ng puso. Kaya nga ang tawag dito ay bukas loob. Sa pagparito ba natin sa dambanang ito upang makiisa sa kapistahan ng mahal na Senyor, bukas loob ba ang ating puso sa kanyang kalooban? Binubuksan ba natin hindi lamang ating tainga, pati na rin ang ating puso para sa kanyang kalooban? Sana'y maging tapat tayo sa kalooban ng Diyos. Buksan natin ang ating diwa, ang ating puso at kalooban sa anumang nais ng Diyos na gawin natin. Tuparin natin ang kanyang kaloob. Mas mabuti ang sumunod. Maaring sa araw na ito, nais ating maghandog sa kanya ng mga sakripisyo, panata, mga gusto nating gawing hirap, mga sakripisyo natin sa kalsada, paghihintay natin, o di kay pagbibigay natin sa sino mang nangailangan. Pero bago natin ito gawin, yung bukas loob ang hinahanap sa atin ng Panginoon, sapagkat mas mabuti ang pagsunod. Ang pagsigaw natin ng Viva ay sana'y nagbubuhat sa ating puso, sapagkat bukas ang ating loob sa kalooban ng Diyos. Pero sapat ba na tayo ay maging bukas loob lamang? Hindi ba tinawag tayo makipagtagpo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat bukod pa sa bukas loob, nais niya tayong magbalik loob. Minamahal ko mga kapatid, walang aalis ang dambanang ito nang hindi nagbabalik loob, nang hindi tumatalikod sa kanyang lumang buhay, sa kanyang dating nakagawian, upang sumama kay Jesus kahit nasa Kalbaryo, upang pagtagumpayan ang buhay na walang hanggan. Oo nga, tinuturuan tayo ng Panginoon na pasanin ang ating krus. Sinasamahan tayo ni Jesus sa pasanin ng ating sariling krus. Pero ang bunga sana nito'y tunay na pagbabalik loob,
upang makabalik tayo sa tahanan natin sa ating amang nasa langit. Bukas ba ang inyong loob? Opo, bukas po ang aming loob. Handa kaming sundin anumang ipag-uutos niya. Pero handa mo bang talikuran ang luma mong buhay? Ang makasalanan mong nakaraan? Kaya mo bang magbalik loob upang ibalik tayo ni Jesus sa tahanan ng Diyos? Minamahal ko mga kapatid, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sa ugaling paghahandog natin, bukod pa sa bukas loob, bukod pa sa balik loob, sa paghahandog natin, inaasahan ng ating kusang loob. Wala salang pinilit na pumunta rito. Niyaya lamang ng isang kaibigan o ng isang kasama sa pamilya na pilitan at parang mabigat ang katawan o paa. Narito tayo, alam ko, sapagkat kusang loob tayong pumarito. Kusang loob tayong nagbibigay ng ating sarili. Kusang loob tayong nagsasakripisyo. Kusang loob nating gustong makita si Jesus. Ilang oras na rin siyang ipinoprosesyon sa labas ng dambanang ito. At maya-maya papasok siya sa loob ng dambanang ito. Pero ang Diyos, nakikipagtagpo hindi sa kalsada lamang o hindi lamang sa dambanang ito. Tinawag ka ng Panginoon sapagkat nais niyang manahan sa puso mo at kusang loob mong bubuksan ang pintuan ng iyong puso upang siya'y manahan, upang siya'y manirahan, upang tayo'y maging Kristo sa kapanahunan natin. Minamahal ko mga kapatid, sino bang inaasahan natin sa mundong ito? Ang mga bagay na nakikita natin sa labas o mga yaman alam natin namang nawawaldas o ang ating sarili lamang at kapangyarihan? Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Sa bandang huli, minamahal ko mga kaibigan, pagkatapos nating maging bukas sa loob upang tanggapin ang kanyang kalooban, naroon ang tunay na pagbabalik loob at pagbabagong buhay. At sa paghahandog natin, kung kusang loob nating binibigay ang ating sarili, wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tama iyon. Sapagkat kailanman, ayon sa banal na kasulatan, hindi ka bibiguin ng pag-asa. Kung ang pag-asa natin, lalo na sa taong ito ng Jubilee Year, kung ang pag-asa natin ay nakaugat kay Jesus, hindi tayo lilinlangin ng pag-asang ito at lalo't lalo, hindi ka ipapahiya ng pag-asa mo kay Jesus. Titigan natin ang mahal na Senyor. Damhin natin ang kanyang krus na pinapasan sa kanyang balikat. Pagmasdan natin ang kanyang mga sugat, titigan natin ang kanyang mukha at ang kanyang hirap ay dinanas upang tayo ay mabuhay, upang mabigyan ka ng kaligtasan, upang ikaw ay tunay na magbukas sa loob, na magbalik loob at magkusang loob na bumalik sa ating amang nasa langit. Yan sana ang maging daan upang tuluyan nating makilala ang mahal na Senyor at maipakilala natin siya bilang liwanag ng sanlibutan sa gitna ng karimlan. Minamahal ko mga kapatid, bago ka maghandog, mas mabuti ang pagsunod sa mga umaasa kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay natipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo, sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, ding ginawa ng Diyos sa mga ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Habang ating sinasambit, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Itinalaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Nakita nawa namin sa mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. O aming amang maawain, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin, nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Yesu Kristo, sa pamagitan ng kanyang dugo, ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila'y maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kami sa harap mo, alakanin na ay alay namin sa'yo. Asa't tangkay ng ubas at util ng ito, upang maging dugo at katawan mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisi na walang humpay sa kalangitan, e pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ginong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaya pinagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
salo-salo sa katawan na dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay natubos, kaya't lakas loob nating awitin. Sa langit ka, sa balik, ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sumit ang loob mo dito sa lupa, parang ng sa langit. Patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa Hinihiling namin ang mga kipedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinay mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig nating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa ating mga kasalanan, mapalatang inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kasama ko, dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpapagalan mo, ika'y papurihin ko. Mahal na Panginoong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't humangi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na poon. O mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. At basbasan din po ninyo itong mga imahen, larawan at aklat dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa iyo lamang. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo, gayon din ang inyong pamilya, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Dalian.